We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Huwebes. Mga unconsolidated POV nga padayong namasada, dakpo na sa mga implementing agency. Van, mibangga sa motorsiklo sa Sikatuna, Bohol. 7 anyos, patay. Babay, gipusil sa Tangkugo, patay. Sa barangay Pahina, San Nicolas, Cebu City. O iro nga na-trap sa sapa sa barangay Ibabaw, Estancia, Mandawi City. Girescue. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Wala pa'y nadagpan nga unconsolidated PUJ ang LTO o HPG karong adlaw. Human napupos ang 15 ka adlaw nga pag-validate sa franchise consolidation. Sayra nato ang report. Giklaro ni Direktor Eduardo Montealto Jr. sa LTFRB7 nga ang LTO ug ang HPG ang mohimo sa enforcement sa pagsikop sa mga unconsolidated PUJ, sanglit limitado man ang ilang manpower. Kato mga PUJ nga wa makonsolidate maisip ng kolorom ug maapil na sa mga dakpunon sa mga implementing agency sama sa LTO ug HPG. Ang enforcement dili sa amoa, ang enforcement nato sa LTO. So since May 1 katong wala nag-consolidate considered as kolorom. Ang kolorom operation sa atong LTO continuous na siya, nagsugod, wala na iputol. So karon kuan lang nila, nag-intensify lang sila kay na naman ning mga wala nag-consolidate. Samtang ipadayag sa opisyal sa LTO7, ngawa pa sila nadakpan nga unconsolidated PUJ apan nagpadayon ang ilahang pagpanggukod sa mga kolorom nga sakyanan. Nagpaabot pa usab sila sa kumplitong detalye o tamdanan sa LTFRB7 mahitungod sa pagdakop sa mga unconsolidated transport. Ang HPG usab mag-agad sa kamanduan sa LTO o sa LTFRB. Una nagpadayag sa LTFRB7 nga kadtong way ikapakita nga dokumento nga magmatuod nga consolidated na ang masakinan ang mamahimong dakpon. Nagawa ng clear cut nga instruction gikan sa mga superior. Sa aron mo posita sa dakop. Nya ako na obserbaran po kanina, nag-grouping ko kanina. Wala namang gikay na ako nakita ang sa mga area mga multi-cab. Pero as far as there is a city area, Cebu City, wala namang kayo nakita. Kadi man gud sa bag-o man gud siya nga data namang gud siya data kung kinsa to mga walay ma-appeal sa consolidation. So we need also the copy o kinsa to mga kinsa ra to naa. So that maka-apprehend. Ang kining LTO o LTFRB man gud doon may joint administrative order. JAO, So ang tanan nga authority namo maupoy sa ilaha. Dayon mas powerful pag sila kay appeal naman nila ang mga private. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. 35 kapanimahay sa Sitio Cassia, Barangay Bangka, Lapu-Lapu City ang gidemolish. Nobyembre 29, 2023 pan may gawas ang demolition order sa Korte sa Dapit. Apan ikinahong may pipila ka namalik pagtukod. Si Luan Mirondila sa report. Sukwahi sa miaging tuig nga tensyonado ang pagpatuman sa demolition order kaganiha way mga residente ug mga sakop sa progresibong pundok ang mibabag sa demolition team. Hinuon aron makasiguro nga way motisok og kasamok, mipakatap og mga personnel ang Lapu-Lapu City Police Office sa Dapit. The same rate of demolition ang akong gikuan, ang akong gamit karon og ang katong sa previous rate of demolitions. Apan may pipila nga mipadayag sa ilang kasagmuyo atol sa pagsusi ni Mayor Junard Ahong Chan sa Dapit. Lagi mayor dito gid lami gimi sa City Hall lagi mayor dito gid mi tinutanay. Dito bitaw to.
Kita mo tayo nagsurya. O dito po ko sa DSWD Mayor, naghatod ko sa Dili residency. mo, ugwa lang mo, og inyo lang gi-comply, di po imposible. Mo lang ginag-ingon ako inday. Ang 396 sa tagaan, ya ikaw wa matagain. Huwag ito may tagaan kay Agi, balik lang may amo Tungod kay, residency. wa lagi ta mo comply. It is because nagdiling taktik ta, idugay-dugay nito niya, di ba mahimo? Manira naman ang libro. Matod ni Rolin Pianar, nga human ma-demolish ang ilang panimay ni adtong Nobyembre 29, 2023, lakip sila sa nahatagan og financial assistance apan wa sila magpalakip sa mga gihatagan og relocation site kay alang niya lisod ang dapit ilabi na kay may gagmay pa siyang mga anak. Ang relocation man gud ma'am kay dagat man gud niya. Dili ka pwede dito motukod og kanang maghaligi-haligi lang ka dito kuan kinahanglan ligon gyud imong haligi niya. Ang 20 kuwang uy. Apan matod sa mayor, Ningon sila, Mayor, di na may manunggot kay, di may musugot og dili abunuhan. May, bisag tanawon pa na to ang area. Kani sila, ako bito nang gihagit sila dito sa opisina, mangadto kuno tas area, og daplin ba sa dagat. dugang ni Chan ang uban kanila mihangyo nga tugutan lang una silang magpabilin sa dapit hangtod sa Pasko. Apan niabot na lang ang buwan sa Mayo, wa sila mobalhin sa gitaganang relocation site. Busa ning ikaduhang pagpatuman sa demolition order, wa nay mahatag nga financial assistance ang lokal nga kagamhanan. Di man pwede na makaduha kay diskwido po ta sa kuha ana nga nganong in one area kaduha mo ni hatag og financial assistance to. Number 2, they can still avail the relocation site. Naara gyapon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Gibana-bana maabot sa 17.5 milyones pesos ang danyo sa sunog nga milumoy sa Osaka Factory sa Pulpugan, Consolacion. Kagahapon alas 5:47 sa hapon gialarma ang insidente. Kagisa sa third alarm, apektado ang kumpanya nga nagmanufacture og mga insulation foam. Doon sa matod pipe plastic o gas nga gipondo nga gigamit sila mga produkto. Matod sa fire investigator, di pa gyud matinuon sa inungdan sa mga sunog. Pag-ulbo sa kayo, doon na pa'y matrabahante sa mga kumpanya. Padayon ang investigasyon sa kabumbiruhan sa fire incident. Naliluro kayo. Ang pagkuhan sa kayo, kay tungkol mga plastic mong sa ilang pagpasit mong is which is like contain mga gas pa. Ang sa ilang pagtrabaho sa produkto. Mga e-bike driver sa Barangay Biasong, Talisay City ang nasampulan sa pagpaubos sa voluntary drug test. Ang report ni Femari Dumabo. Unang higayon kini nga gipakigtagbuan sa kadagkuan sa City Toda, kapulisan ug barangay officials ang mga e-bike driver. Human sa gimo nga pag-cluster sa City Toda sa mga barangay sa dakbayan sa Talisay nga dunay namasahero nga e-bike. Gimong pilot area ang Barangay Biasong nga dunay 140 ka mga e-bike driver. Gipaygayon usab ang road safety seminar nga gisunod ang drug test. Apan giklaro nga voluntary kini ug di pinugsanay. So malalaman natin kung sino yung nagsubmit ng sarili nila. Di ilista natin ito. Bibigyan natin siguro ng konting certification cap na voluntary na nag-submit sila. Then at the same time negative. Para kung magserbisyo mo sa mga kliyente nyo, ay pwede nyo iyabang, wala ako, nag-negative ako ng drug testing. This is only voluntary. Kaot may careful na sila sa daan, unya way mahitabong mga aksidente. Nahog ni siya og road safety seminar at the same time orientation para sa mga e-bike. Nagkasabot yun sa among badak ukal nga usa gyud na sa among requirements ang drug test, ang random drug test, pero sa gingon na ni COP nga voluntary raman amo sa tan-aon kung kinsa na mga tawanan nga dili magpa-drug test para ma-monitor po namo. Gihangop sa mga e-bike driver, mga pasahero ug mulupyo ang maong drug test. Mas maayo sad nga nay kuan kaning drug test kay para may bala ng one driver ba o naggamit mag wala kay lisod kay gud nagsige gamit niya drive niya matiming nga niya ganing labad sa uba niya kay bawa beta kanang drugas na yung
nagpaloy yung krimen. Mga e-bike drivers nga narandong drug test is mo ani siya ay makahatag padug kaayuhan no para sa seguridad sa ato ang mga pasahero nga nakahibaw ta nga ang ato ang mga driver e-bike secured ta nga mosakay sa ilaha. Ang road safety seminar ug voluntary drug test kabahin na sa lakang aron pag-regulate sa mga masahero sa e-bike sa dakbayan sa Talisay. Sa labing ulayng ihapan na ana sa kapin 5,000 ang mga e-bike na nagdagan sa dakbayan sa Talisay. Samtang sa 140 ka mga e-bike driver sa Barangay Biasong, 64 niini ang nakapaubo sa drug test o sila tanan nagdigatibo. Oban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gisugda na ang pagpili sa maka-avail sa college scholarship program sa Mandaue City. Daghan ang nanghinaot makabenepisyo nini aron malibris bayronon. Ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, 17,000 pesos sa kada 4-year course ang itanyag ngadto sa mga estudyante nga mapilian ni mong scholarship program sa Mandaue City. Mong daghan ang nangindahay nga maabangad niini. Gi-interview ning mga sakop sa scholarship committee ang mga estudyante nga aplikante sa scholarship program sa Dakbayan. Ang interview pamaagi sa pagtino kung kwalipikado ba ang graduating student sa maong programa. Kung maaprubahan, 17,000 pesos kada semester alang sa 4-year course ang abagahon sa syudad kada estudyante. Bisan asang eskwelahan mamahimong mo-enroll. Karong tuiga, 65 ka mga beneficiaries ang ilang pilion. Tan-awon ang grado ug trabaho sa mga ginikanan. Tungod sa kamahal sa bayron sa eskwelahan, labi na kung kuanog private o bisag public, pagkalisod og kuan kung labi na may mga project, maglisod og pangita gid ang ginikanan. Out of mga 300 applicants nato, i-trim down na nato to 110 based on the requirements submitted. Now, out of 110, we would be selecting mga 65 deserving students sa different schools. Plano sa syudad, sa sunod tuig mas patasan pa ang budget alang sa programa ug dugangan ng mga beneficiaries. Importante nga matabangan ang mga nanginahanglan. Panghingusgan ang atong scholarship kay naa gid intay dang ubay-ubay gid mga estudyante nga deserving nga di lang in town ka afford ang mga ginikanan. Land by schedule kinigihimo nga interview sa mga aspiring students nga maapil sa shortlist ning mga college scholars sa Mandaue City. Doon sa tanihinabi nga maginikan kaganiha nga kundi man gali masud ang ilang mga anak mamahimong sab plano nila ato ipa-enroll sa Mandaue City College aron nga maabagan gihapon sila sa pagpaeskwela sa ilang mga bata taliwa sa grabe nga kalisod karon. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Sereno. At tangi! Pagbangga sa van sa pamilyang nagsakay og motorsiklo sa Sikatuna, Bohol na Holy Camp. Iro nga na-trap sa sapa, gitabangan sa pag-rescue. Ang detalye sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pag-hit and run sa usa ka van sa gisundan ning motorsiklo nakuhaan sa CCTV sa Barangay Poblasyon, Sikatunas, Bohol. Nahulikam ang pagkalagpot sa usa ka pamilyahan nga sakay sa motor. Nagkamsan sa kinabuhi ang 7 anyos batang lalaki samtang naangol ang amahan nga nagmanihos motorsiklo. Samtang nakuhaan sa manginahan nga 5 ka buwan nga gasabak. Matod ni Police Staff Sergeant Julian Liparto Jr., Assistant Investigator sa Sikatuna Police Station nga paingon ang puting nga van sa lubok samtang paingon ang mga biktima sa Barangay Poblasyon 1 aron mamalit untag bugas. Gidali sa pagdala sa tambalanan ang mga biktima apan nagkabsan jud kini sa kinabuhi ang bata. Misurrender ang driver sa van kagahapon sa gabi sa Maritime Police sa Tagbilaran City ug giturn over siya sa Sikatuna Police Station. Pangatarungan sa 36 anyos nga driver nga wa siya muhunong kay nahadlok ug naratol siya sa maong hitabo. May pasalig siyang andam abagahon ang galastuhan
sa pagpalubong o bayronon sa ospital. Kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries and damage to property ang ipasaka patok sa driver. Pahinumdom sa kapulisan sa mga motorista, ilabi na sa mingaw nga karsada. Maghinay-hinay gyud along na sa time nga makalikay o kaso usay buhaton sa nauna. Ano usa ka 30 anyos nga lalaki na dugaban tungod sa daan nilang lalis kaniadto tungod sa rasyon sa tubig sa barangay Basdyot, lungsod sa Moalboal. Mantod sa hipis sa Moalboal Police, nga nahitabong insidente niadtong Martes, Mayo 14, alas 5 sa hapon sa dihang nagkaabot ang biktima ug ang suspitsado. Misangpot ang ilang lalis sa sinumbagay, hangtod nga nanunggab ang suspek sa nagkalain-laing pahin sa lawas sa biktima gamit ang gunting. Nagpadayong nagpaalim ang biktima sa tambalanan samtang ang suspitsado mitahan sa kapulisan ug napasaka ng kasong frustrated homicide. Tambag sa pulis sa publiko. Ato lang panawagan nga kaning kainit sa panahon dili iagi kainit pud sa ulo. Kung uban na lang pud sa bugnaw tubig, iapil na lang pud bugnaw ato mga ulo o mga gibati diha nga kalagot. Magparehistro sa mga overseas Filipino workers kung OFW aron makabotar sa eleksyon. Gingusgan sa COMELEC. Samtang sa unang higayon, himuon ang online nga pamaagi sa pagboto sa eleksyon sa sunod tuig. Ano yung report ni Nico Sereno? Sa off-site registration nga gilusad, gipahigayon kini sa Marine Officers and Seamen's Union Hospital sa Mandaue City. Bukas alang sa mga local residents. Apan ang katuyuan usab sa kalihukan ang pagdasig sa mga overseas Filipino workers ug kadtong mga nagproseso pa nga lubargahay nga magparehistro usab. Gidasig sila aron bisan atuan na sa abroad panahon sa eleksyon, makapili gihapon sa ilang gusto nga opisyal. Ang OPOB, marami pang gagawin para sa mga seaman that they will be able to register. You must remember these Filipinos contribute a lot to our country. So their voice must be heard. Sa eleksyon 2025, ipatuman sa unang higayon ang online voting sa mga overseas Filipino workers. Mayoriya sa mga nasod o mga posts abroad ang mupilot sa online voting aron mas komportable sa mga OFWs ang pagbutar. Gihan ay pahinuon ang plano alang niini. I-target naman yun na mga nasa ibang mga regions kasi may mga Pilipinos din naman na mag-a-abroad din. So bakit hindi natin sila dito pa lang sa Pilipinas para wala nang kawala, iparehistro na natin sila. Tinitingnan natin na we have to modernize yung ibang mga election processes natin. And kung magiging effective siya abroad, dadali natin dito sa local. Requirements usually passport. Sa pagpadayon sa registration period, ang COMELEC mihimo gihapon sa off-site registration aron maduol sa mga botante. Gawas sa mga barangay ug komunidad, gihimo sab kini sa mga dagko nga mga kompanya aron maingganyo ang ilang mga empleyado nga makaparehistro na aron makabutar. We're trying to tap with companies, industries sa Mandaue City para we can bring COMELEC to their companies, not just to the schools and the malls. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. At tangi! Ngano kang naabot ang iro sa sapaog na trap? Sayranta sa magbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan may pasabot nga sa wa pa mahatag ang tag 10,000 pesos nga housing assistance sa NHA. Nahataga na sa lokal nga kabahanan ang tanang biktima sa bagyong Odette sa Dakbayan og tag 5,000 pesos. Samtang subay sa mareklamo nga gikaltasan silang organisasyon ang nadawat lang 10,000 pesos nga housing assistance. Nasabutan kini sa mga sakop sa organisasyon. Si Luan Mirondina sa report. Human
Aron mabalita sa RTV Balitang Bisdak ang reklamo sa usa ka beneficiary nga taga Punta Engaño nga gibaharan sila sa ilang Urban Poor Association nga tangtangon sila isip miyembro human wa sila mitugot nga makaltasan ang nadawat nilang 10,000 pesos nga housing assistance gikan sa NHA. Ubay-ubay ang mipahibaw sa RTV Balitang Bisdak nga susama usab ang ilang kasinatian. Ang pagkalta sa tag 8,000 pesos o 9,000 pesos sa 10,000 pesos nga housing assistance gikatahong gihimo sa nagkariyang Urban Poor Association ug kahugpungan sa mga kababainan sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan. Apanunot sa kahadlok, nagdumili sila nga magpa-interview at ubangan sa camera. Subay niini, gipasabot ni Mayor Junard Ahong Chan nga ang naasoyng mga beneficiaries sa tag 10,000 pesos nga housing assistance gikan sa NHA una nang nakadawat sa tag 5,000 pesos gikan sa Lapu-Lapu City LGU ni adtong 2022. Kay 25 milyones pesos lang ang nahatag sa NHA sa Lapu-Lapu City ni adtong Disyembre 29, 2021 alang sa unang 5,000 ka mga beneficiaries gipun-an kini sa LGU aron dungang mahatagan og financial assistance ang tanang mga biktima sa bagyong Odette. Sa talaan sa NHA, anaa sa 22,840 ang mga biktima sa bagyong Odette sa Lapu-Lapu City kan sa mga panimay totally damaged ug kini ang ilang gigahinan og pondo. Apan matud ni Chan, anaa sa kapin 100,000 ka mga residente sa Lapu-Lapu City ang apektado sa bagyong Odette. Sila tanan, nakadawat naman sila tanan. Wa na gid may angay tang dawaton pa. Pero kaning gihatag sa NHA, hulog ng langit ni. Bonus ni siya. So, di ta ganahan nga dunay mahiubos nga 80,000 ka tawo nga di sila kadawat. Ang paghatag og housing assistance sa NHA natagi-tagiman. Human niadtong Disyembre 2021, gisundan kini pagka Nobyembre 2022 ug ang nahabiling tulo ka hugna gihatag ni ining Mayo ug may schedule pa usab sa buwan sa Hunyo. Busa matod sa mayor na uyunan sa matag asosasyon nga aron way mahay i-share sa mga napiling beneficiary ang ilang nadawat. Swerte mo. Kamo mo'y gipili para kamo mo'y beneficiary. Pero hununaan niyo pag-ayo nga dili ra kamo ang napiktuhan. Ang inyong silingan napiktuhan po. And that's the reason why they decided that they will give it na ilang i-share. Apan gitataw ni Chan nga way mga city ug barangay officials ang nanginlabot ni ini kundi mga sakop lang sa Urban Poor Association ug ubang women's organization. Tagay kog usa ka pangan og naalay makatudlo tan-aw aning atong interview karon. Nga usa ka buok nga naay gobyerno, barangay o city workers, employees, officials nga nanguha sa kwarta sa NHA, ako mismo mo file og kaso. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nagkabsan yun sa kinabuhi ang 47 anyos nga babae human. Gitang kugo sa pagpusil sa suspitsadong lalaki sa barangay Pahina San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Kagahapon sa Gadlaon, ang nahitabong pagpamusil na hulikam. Ano yung report? Sa CCTV footage, makita ang biktima babae nga naglakaw ganinang kadlawon o gisundan sa usa ka lalaki og dayon posil sa iyang tangkugo. Ang biktima mao si Marilo Abayan, 47 anyos, residente sa Sitio Clove, 3 de Abril Street, Barangay Pahina, San Nicolas, Cebu City. Daling gidalas tambalanan ang biktima samtang misibat usab ang suspek ug kauban nini nga usa-usab ka lalaki. Nakasulti pa kuno ang biktima sa naitabo kaniya sa imbestigador nga nagtutok sa kaso. Diin giingong kailan ini ang gunman. Personal grudge ang gitumbok nga motibo sa krimen. Wa na hinuon mo detalye pa ang imbestigador. May tungod din kay nagpadayon pa ang ilahang imbestigasyon. Naistorya pa na ko ang biktima mo to nakakuha kog lead kinsay yang last niyang kuyog. Nasa yatag sir ko bisa na po divulge sira. Para di baka harm itong investigation. Samtang gitugan sa kapuyo sa biktima nga igo lang untang nagpalit og sigarilyo ang iyang partner dihang gipusil kini. Istorya pa ko na lo ayog papel dilo sampit sa Ginoo ana. Bukay mong mata buka siya na wagid sa mukam tubay pa man sa nako istorya gid. Unsa man yung istoryahan? Ladi gyud nako siya pakatulgon ba hangyo sa Ginoo na
makasurvive siya. Personal grudge sa sir. Nya, ato kuan po sa ilang mga kwanto basig na pasukko niya o unsa ni na siguro panagbangi ni. Samtang nakabsan yun sa kinabuhi ang biktima, diin lakip sa gibasol sa pamilya ang public hospital nga nakatampos kamatayon kay wa kuno at timana. Niabot pa og 8 ka oras ay nabalhin sa laing tambalanan diin pag-abot wa na matabang. Wa pa kakuhay og habig ang unang hospital nga gidad-an sa biktima. Ang doktor lagi sa city hospital, ang akong anak nagpaluap na kay amo gid siya gi-transfer sa Soto. Kay tan-aw na mo wa may alibyo, may 8 ka oras gid siya dito buntag na. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Anay iro nga natrap sa sapa, gialarma og na-rescue sa kabumbiruhan. Anay report ni Nico Sereno. Gialarma o gipa-rescue sa taga-personnel sa Bureau of Fire kining iro sa sapa sa barangay Ibabaw, Estancia. Report sa mga residente, mga 3 ka adlaw nang na-trap kini sa lugar. Dili makasaka kay habog ang riprap sa sapa ug may kural sa atbang. Daling mihimog pamaagi ang mga bumbero aron makuha kini. Ang concerned citizen kay magsiga na bitaw o ang uwang hero sir. So mato na nawag na sila sa station kay dili man makakatagiro kay medyo comfort walay ka nga ng hero. Dili pa matino nganong nakaabot ang iro sa sapa. Posible kunong gilabay dihang miuwan pipila ka adlaw ang nakalabay. Nakig-alayo na sab sila sa City Pound aron matugyan ang iro nga ila nang gipakaon o giligo. Matod sa kabumbiruhan, bisan non-fire related rescue, andam nilang respondian. Part mo na sa mo ang non-fire calls, ma'am. So once maka-receive mig tawag regarding anong mga animal rescue or sa panauban nga mga rescue nun, automatic mo dispatch to me OB unit. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa sports, napuno sa aksyon ang game kagahapon sa NCAA Season 99 na Women's Volleyball. Parehong nagpakita og kaabtik ang Kolehiyo de San Juan de Letran ug Lyceum of the Philippines sa step ladder semi-final showdown. Apan mas napakita sa ilang kaabtik ug teamwork ang Lady Knights aron maangkon ang kadaugan nga maoy magsilbi na lang spot ticket alang sa finals human sa 12 ka tuig. Sa finals ilang ikaharong ang defending champion nga College of St. Benilde matod sa Letran head coach Oliver Almario. Gawa man siya mopasalig sa management nga makasold sa finals apan nalabwan sa Lady Knights ang ilang gustong kaboton karon nga season. GMA Network padayon nagunas sa mga ratings sa tuig 2023. Ano ang report? Sa kinatibukan, naguna ang 29 sa 30 ka mga programa sa Kapuso Network sa top programs nationwide. Our main channel, GMA, continued to rank first, while GTV ranked third among all TV channels nationwide. I am pleased to share that 29 out of the top 30 programs across urban and total Philippines were from GMA, with 24 Oras and Kapuso Mo Jessica Soho topping the list of programs. Nagpabilin usab nga number 1 sa radyo sa Mega Manila ang Super Radyo DZBB o Barangay LS. Naguna usab ang ubang mga local radio stations sa GMA sa mga probinsya. Nakabut usab sa GMA Regional TV ang 25 million viewers. Padayong gipaligon ang presensya sa GMA Network sa digital space. In line with shifting viewer habits, we launched Kapuso Stream in 2023. As a platform to live stream our programs in high definition across multiple internet-enabled devices, complementing our pervasive terrestrial TV reach. Nagpadayon usab ang pagsaka sa digital online ad revenue nga moabot sa 72% year-on-year. Our collective efforts were fruitful. We closed the year with 45.2 billion video views across our social media channels. Our social media subscribers and followers climbed to 345.6 million, and our GMA mobile app downloads reached 3.86 million at year-end.
Sa miaging tuig, mibalik na usab sa paghimo og mga pelikula ang GMA Network sama sa 2023 MMF ug MIFF Best Picture winning film nga Firefly. We have 5 network productions slated for release in 2024 and early 2025, including 2 already optioned for OTT distribution by a major global streaming service, with 4 more films in the pipeline for co-production in 2024. Usa ka mabungahong tuig usab ang 2023 ug ang nag-unang mga buwan sa 2024 tungod sa nagkalain-laing collaboration sa GMA sa nagkalain-laing content producers alang sa dekalidad nga mga pasundayag. The collaboration between GMA and ABS-CBN with respect to the airing of its showtime was actually preceded by a number of other partnerships, all of which have been very smooth, been characterized by reasonableness, and have benefited all the parties. Having said that, there is no reason not to assume that there may be future collaborations or partnerships in the future. Napili pag-usab ang mga board of directors sa GMA, nag-una sila GMA Chairman Atty. Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Duavit Jr., Chairman of the Executive Committee Joel Jimenez, Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, GMA Senior Vice President Atty. Annette Gozon Valdez, Judith Duavit Vasquez, Laura Westfall ug sila former Chief Justice Artemio Panganiban ug Jaime Laya isip mga independent directors. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabella. Balitang Bisdak. Samtama makita ninyo kini mga episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyong mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon, tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Palitan Bisdak, kinatibukang personang sa mas dakong misyon ug mas salapad kapag alagad sa nason. Maayong hapon, mga kapuso.